umaga po sa bawat isa. Greetings from here in Bulana, Otabog, Kalinga. And napapabuti po ng Panginoon. Tayo nagkakaroon na muli para mag-aral ng salita ng Panginoon. Greetings from the heart of our student Bishop Moses Jumalaw, and greetings from the heart of our global overseer, Archbishop Adelaide Rachel Calap. And praise the Lord, tayo po yumupapan sa magdala at manalangin sa ating Diyos at mga sa kalagtan. Maraming salamat muli sa pagkakataon na ito, Diyos, na kami po ay kumain at mag-aral ng iyong banal na salita, pagkat kailangan po namin ito, Diyos, nang sa ganon kami po ay lumaki sa aming buhay spiritual at maging lumako rin po ang aming pamumuhay bilang iyong mga Kristiyanong anak. Maraming salamat po, Diyos. Ito po ang ating sa panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And praise the Lord. Ako po thumbs up na po kung nakikita o napapakinggan ng boses. Oh, praise God. Thank you po. Nais ko pong ibahagi ngayong umaga dito sa Pilipinas. Bible study po natin is tungkol sa prayer or panalangin. Magtanong po ako, sino po sa atin ang taas kamay po ang mga nananalangin or nagpe-pray o nag-aampok? Oh, praise God, hallelujah. Halos lahat nakataas ang kamay, nananalangin. Ang pangalawang tanong, mga kapatid, sa mga panahon po natin o lahat ng ating panalangin, lahat po ba ay nasagot na? Or hindi pa? Or sasagutin pa lang ang ating Diyos na buhay? Okay. Kaya gusto ko pong i-share itong panalangin sa atin sapagkat totoo, marami pong nagtaas ng kanilang kamay. Ako rin po, nagtaas ako ng aking kamay sapagkat ako po'y nananalangin sa ating Diyos na buhay. Kaya lang, mga kapatid, kaya lang, may mga panalangin na sinasagot ng Diyos. Oo. Praise the Lord, kung sagot ng Panginoon, oo. May mga panalangin din na sagot ng Panginoon, hindi. Siguro sa atin, ayaw natin, sana naman, hindi yung sagot ng Panginoon. At meron din mga panalangin na ang sagot ng Panginoon is, teka muna, maghintay ka. Kung tatanungin tayo ng Diyos ngayon, kung tatanong ako ngayon, anong gusto natin sagot? Oo, sa panalangin, maghintay, o wait muna, teka muna, or hindi. Siguro, pag sa atin, sabi natin, pag nanalangin ako, gusto ko, sagutin kagad ni Lord, answered prayers. Kaya lang, mga kapatid, kailangan po natin pag-aralan ng mabuti nang sa ganon is yung ating panalangin ay talagang sasagutin ng ating Diyos na buhay. Sabi ko po kanina, marami pong panalangin na actually hindi po sinasagot ng Diyos dahil hindi sa tamang proseso ng pananalangin. Kaya pag-aralan po natin, basic. Pero din yung mga panalangin, sabi ng Panginoon, teka muna, hindi para sa iyo yan. Teka muna, hindi para sa iyo yan. Ganun po mga kapatid. Pero meron din yung mga panalangin talaga ang sagot ng Diyos is hindi ko yan ibigay sapagkat may dahilan ng Panginoon. Meron siyang purpose na mas maganda. Now, pag-aralan po natin, alam po lahat tayo yung nanalangin, sabi ng mga kanina, very basic ang panalangin. Pero kung hindi po natin alam yung tamang proseso, kahit na dasal tayo ng dasal, palagi po tayo nananalangin, nagdarasal, pero hindi naman sinasagot ng Diyos. Kahit palagi po tayo naka-deep down, pero hindi naman sinasagot ng Panginoon. Bakit? Hindi po tama ang proseso, hindi po tama ang ating pananalangin. Kaya pag-aralan po natin ngayong umaga ang mga basic, paano po maging epektibo ang ating dasal, ang ating panalangin sa Diyos. Nang sa ganon, kapag tayo nananalangin, talagang bigay kagad. There are times kapag tayo nananalangin, bigay kagad ng ating Panginoon. Okay, basically sa mga hindi po nakakaalam ng panalangin, ang ibig sabihin ng panalangin or prayer or dasal, ito po ay diretsong makikipag-usap sa ating Diyos. Kung tayo po nakikipag-usap sa ating mga katabi, kausap po natin ang katabi. Kung kausap po natin ang asawa natin, kinakausap po natin ang ating asawa. Kung
kinakausap po natin ang girlfriend natin, boyfriend, kinakausap natin siya bilang girlfriend or boyfriend. Kung kinakausap po natin ang ating mga officers, mga jail wardens, kinakausap po natin bilang superior natin sila. Nakikipag-communicate po tayo sa kanila. Pero kapag tayo po yung nagdadasal, nananalangin, ito po ay pakikipag-usap lamang sa Diyos. Ngayon mga kapatid, imagine niyo po kapag hindi po natin kinakausap ang ating pamilya, hindi po natin kinakausap ang ating kamag-anak, hindi po natin kinakausap ang ating katabi, hindi po natin kinakausap ang ating mga kaibigan, ang mga mahal sa buhay. 1 week, 1 month, isang buwan, ano po mangyayari? Puno lang ating communication, magiging mawala ang communication. Hindi maayos, hindi masaya. Ganon din po, kapag tayo po ay hindi nakikipag-usap sa ating Diyos, sa ating Panginoon, putol ang ating communication sa Panginoon. Lalo na kapag hindi tama ang proseso ng ating pakipag-usap o ang ating pagdarasal. Mga kapatid, kapag hindi po tayo nagdarasal sa ating Panginoon, hindi po tayo nananalangin, hindi po tayo nakikipag-usap sa Diyos, kailangan po natin buksan ng ating mga para makipag-usap sa Panginoon. Kaya po. Now, pag-usapan natin ano pa yung basic, isipin natin na pag tayo nakikipag-usap sa Panginoon, para kapag nakikipag-usap ka sa kamag-anak mo, pamilya mo, ganun din. Kapag makipag-usap ka sa ating Panginoon, imagine mo na nandiyan ang Panginoon na kausap. Okay, hindi natin na siya nakikita because God is a Spirit. But we imagine na nandiyan na kausap po natin ang ating Diyos sa buhay. It's directly nakausap po natin ang ating Panginoon kapag tayo po ay nagdarasal. Ito po ay communication ng ating kaluluwa sa Panginoon. Pag tayo po nagdarasal, ang ating isipan, ang ating konsensya, ang ating puso, ang ating nararamdaman ng mga feelings natin, ang ating kaluluwa, ang siyang nakikipag-usap, nagdarasal sa ating Diyos sa buhay. Kaya imagine niyo po mga kapatid, kapag hindi po tayo nagdarasal, walang panalangin. Lalo na kapag isang beses na makipag-usap, magdarasal sa Panginoon, talagang ito lang communication. Kapag walang communication, walang relationship. Okay? Now, papaano po? Ang ating pong pagdarasal is a way na nakikipag-fellowship po tayo. Diba, pag mayroong palaging pag-usap sa pamilya, pag-usap sa kaibigan, nagiging close ang relationship. Pag palagi mong kausap ang jail officers mo, nagiging close kayo. Ganon din po mga kapatid, kapag palagi po tayo nagdarasal, na manalangin sa ating Diyos, magiging mas closer tayo, mas malapit tayo sa Panginoon. Pero kung konti-konti lang, magdasal tayo, sa minuto lang, thank you Lord. Tapos, konting oras lang lalang sa Panginoon, para tayo magiging close sa ating Diyos ng buhay. Kaya ito kung ating pinag-usapan na pagdarasal, panalangin, maganda po na establish po natin, maging pundasyon natin, maging pulso ng buhay natin. Mga kapatid, di ba, ang buhay ng isang tao, pag wala ng pulso, wala ng pulse beat, patay na. Kapag wala ng pulso ang isang tao, patay na ang kanyang isipan. Ganon din po ang ating buhay Kristiyano. Pag wala na pong panalangin, pag hindi tayo nagdarasal, kapag ilang minuto lang tayo magdarasal, makaseconds pa kung magdarasal tayo, unti-unti namamatay ang ating buhay Kristiyano, namamatay ang ating relasyon sa ating Diyos sa buhay. Kaya kung titignan niyo po mga kapatid, paano po yung malaman na gano'n kayong puso? Kung minsan, hindi pa kabay. Diba? Check mo ganyan, may puso. Pag may puso, abuhay pa. Pag check mo dito, pag meron pang puso, abuhay pa. Kaya maganda po mga kapatid, kung minsan, sinicheck yung pulse rate nyo. Habang sinicheck yung pulse rate nyo, nare-remind po tayo kung paano rin. I-check natin yung pulse rate natin sa Panginoon. Anong pulso natin sa Panginoon? Panalangin. Okay? So, papaano? Magbigay po ako ng mga tips or paraan para kung paano po maging epektibo ang panalangin para kapag tayo nagdarasal at nananalangin sa ating Diyos na buhay, ito po ay sasagutin ng Panginoon. Now, meron po iba-ibang klase ng panalangin. Kung tayo po ay nananalangin na personal sa ating Panginoon, talagang pagkaroon ka ng oras
nabigyan mo ng panahon na walang nag-istorbo sa iyo. Meron din yung panalangin para sa pagkain. Maalala ko mga kapatid, may isang mga kapatid, sabay baguhan mo siya. Siya po ay naatasan na mag-pray ng panalangin, mag-pray ng pagkain. At kung siya'y mag-pray na ng pagkain, ay, umabot yata ng 15 minutes. Gutom na yung mga tao. Ang tagal ng panalangin niya. Nandun pa siya nananalangin, humihingi ng tawad, at pinag-pray ang pamilya, pinag-pray lahat. Pag-pray lang yung panalangin, yung pagkain. Naman mga tao, gutom na. Kaya kailangan po natin matutunan, iba-ibang klase ng panalangin. Kung pagkain ay panalangin, yung pagkain na. Kung ang panalangin is kanina, meron po tayong opening prayer, nag-pray po sa si Pastora Glenda, ipag-pray po yung Bible study ipag-pray. Kapag ipag-pray ay may sakit ang ipag-pray. Kapag ipag-pray is yung dawain, ipag-pray. Kailangan po natin maturuan ito. Bakit? Nang sa ganun, alam din ng Diyos, although alam ng Panginoon ang ating pinapanalangin, pero kailangan gawin po natin sa tamang pamamaraan sa gusto po ng ating Diyos na buhay. Ano po yung mga tips? Okay, magbigay po ako ng mga four effective ways nang sa ganun is kapag tayo po nananalangin, ay dinig ng ating Diyos na buhay. Number 1 is you can find that in 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Okay? Kailangan po natin kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aming lupa at talikuran ng kanilang masasamang mga lakad, aking nang didingin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalin ko at ang kanilang lupain. Ito po dito po natin makikita mga kapatid, isa sa epektibong paraan para ang ating panalangin ay dirigin ng Panginoon. Kailangan i-acknowledge po natin ang Diyos bilang Panginoon o Lord ang ating Diyos na buhay. We need to acknowledge God as Lord, Diyos ng buhay natin. Anong ibig sabihin yan? Kailangan po natin magpakumbaba. Yan. Mahirap pong manalangin, magdasal na hindi nagpapakumbaba. Mahirap din pong manalangin na mayroong sakit sa ating isipan, mayroon pong mga hindi pagpapatawad. Ganun po. Hindi po mapapakinggan ng ating Diyos na buhay ang ating panalangin pag meron po tayong mga kaaway at hindi pa pinapatawad. Kailangan po natin ipagpakumbaba, ibaba po natin ang ating sarili at maitaas ang pangalan ng ating Diyos na buhay. Palagi po tayo magpakumbaba. Number 1, na pwede natin gawin po para epektibo, magpakumbaba. I-acknowledge natin na mayroong Diyos na sa harap natin. Kaya kung panalangin, pag tayo po nananalangin, ay iwasan po natin na mayroong mga nakakaisip po sa sarili. Ngayon po, kayo po nandyan sa PITA, nandyan po sa PDM, pwede po naman natin pakiusapan ng ating mga kasama din sa kwarto na bigyan nyo na ako ng kahit konting panahon. Gusto ko lang panalangin, magpasalamat sa Diyos. Napakabuti po yun. At least, kapag tayo po nananalangin, may reconciliation tayo. Amen po ba? Hallelujah. Kailangan po natin na kapag tayo nananalangin, may focus. Hindi iba-iba ang laman ng ating isipan. Ang hirap pong manalangin na magulo ang laman ng ating isipan. Iba na ang patutunguhan ng ating pagdarasal sa ating Diyos sa buhay. Kaya kailangan po natin acknowledge na si Lord, nandiyan ang Panginoon. Kaya kapag in-acknowledge po nandiyan ang Panginoon, ibig sabihin, pinibigyan po natin ng puwag ng Diyos na siya po ang magtrabaho at gumalaw sa ating panalangin. Na kapag alam natin panalangin, kung oras ng panalangin, alam niyo po, ang sabi po ng Biblia, ang minimum po na panalangin pala is isang oras. Sabi mo sa katabi mo, ang minimum na panalangin isang oras. Baka magsabi, bakit isang oras ang ating pong Panginoong Jesus? Nung nanalangin po siya in the Garden of Gethsemane, nandun siya nagdadalangin sa kanyang Ama, ang ating Panginoong Jesus. Alam niyo po, pagbalik niya doon sa iniwan niyang mga apostoles, sabi niya kasi, maiwan mo na diyan, tayo muna, Pedro, mga apostles ko, mananalangin lang ako doon, the Garden of Gethsemane.
Pagbalik niya ng isang oras, sabi ng Biblia, pagbalik niya ng isang oras, nakita niya, tulog na sila. Mga tingnan niyo mga kapatid na mayroong tulog dyan. Okay. Kailangan ko na, kaya sabi ko, ay, ganun pala. Ang pinaka-minimum pala na panalangin isang oras. Kaya, ina-assess ko rin ang aking sarili. Kung tingnan ko ating mga kapatid o aking sarili. Nakailang oras ko kayo manalangin? Baka minuto lang. Okay. Pero, nais ko pong emphasize ngayon, nabigyan ko natin ng oras, panahon, para kausapin ng Diyos ng buhay. Una, pagpakumbaba, kilalanin na mayroong Diyos, nandiyan ang Panginoon. Kaya kung oras ng panalangin, pangalawa, tignan po natin kung paano nanalangin ang ating mismong Panginoong Isus. Okay, in Matthew chapter 5, mga ilang verses lang pag-usapan po natin. In Matthew chapter 5, ganito po ang turo ng ating Diyos ng buhay kung paano manalangin. Verse 1, at pag kayo ay nagsisinalangin, ay huwag kayong gaya ng mga magpagpaimbabaw sapagkat iniibig nila ang magsinalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan upang sila'y makakita ng mga tao. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ilanggap nila sa kanila ang ganti. Verse 2 po. Basahin po natin anong sinasabi ng Panginoon. Tatapwat ikaw, pag ikaw ay manalangin, pumasok ka sa iyong silid at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim, at iyong Ama nakikita sa lihim ay gagantihan ka. Verse 3. Susunod na verse po. At sa verse 7. Sa panalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit, kagaya ng ginagawa ng mga Hentil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Okay, mag-stop muna po tayo. Pag-usapan po natin. Okay, verse 8. Sige, pakituloy po sa verse 8. And then pag-usapan po natin ating binasa. Sa verse 8 po, sunod na verse. Hallelujah. Huwag na kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hinihin sa Kanya. Thank you po. Now, pag-usapan po natin ano po ang sabi ng Panginoon. Kung tayo po'y panalangin, kung tayo po'y magdasal, pumunta po tayo sa ating silid, baka mag-isip tayo, wala na po kaming room, wala naman kaming silid. Alam niyo pong ibig sabihin, pumunta po tayo sa lugar na tahimik, pumunta po tayo, magkaroon tayo ng panahon na wala nakaka-istorbo sa atin. Naintindihan ko po, nandiyan po tayo sa pagitan, pero bigyan po natin ng puwang na kung tayo po na manalangin, pwede po mga kausap at mga kasama po natin sa senda, pwede po manalangin muna po. Or tawagin natin sila. Tawagin. Magandang manalangin tayo, magkaisa tayo manalangin. Alam niyo po, kapag lahat tayo nagkasama-sama dyan at mag-iisa ang panalangin na Lord, palayain niyo po kami, Lord. Iayos niyo po ang aming mga papeles. Alam po namin, nagbibigay po kayo ng mga prayer request. Nais po namin, gusto namin pinag-pray. Pero mas maganda rin po kung kayo mismo ang siyang nananalangin. Ano? Mas taimtim, mas mabuti, mas pinilipid po ng ating Panginoon kung kayo mismo, tayo ay matutunan tayo mismo na langit. Para hindi ka mag-isa, tawagin mo yung mga kasama, bigyan na natin ng oras, tayo naman ay manalangin. Oh, praise the Lord. Nakikita ng Diyos, sabi ng Biblia, nakikita naman ng Diyos ang ating panalangin. Nakikita ng Diyos kung ano talaga ang dahilan, ano ang gusto mo, ano ang nais mo, ano yung prayer request mo. Nakikita ng Diyos yan. Pero kahit nakikita ng Diyos, hinihintay din ng Panginoon, mga kapatid, na ikaw mismo, ikaw, buksan mo ang iyong bunganga para sabihin, Panginoon, ganito po ang nais ko. Hinihintay din ng Panginoon na tayo po ay magsalita sa Kanya, makipag-usap sa Kanya. Hindi lang po yung sa isip. Kasi kung minsan mga kapatid, ang alam natin ibalik, alam naman ng Panginoon ang nasa isip ko, alam na ng Diyos. Sabi ng Biblia, alam ng Panginoon. Nakikita ng Diyos, alam niya naman ang isip natin. Kaya lang, hinihintay ng Diyos na tayo ang unang magsalita. Tayo ang magsasabi sa Kanya.
Sabihin natin, Panginoon, ganito ang sitwasyon ko. Diyos, ganito ang sitwasyon ko. Amen po ba? Kaya kahit ito kami pong pinag-aralan ngayon, alam ng Panginoon, pero alam natin na siya ay Diyos. Siya ang Panginoon. Hinihintay niya tayo. Hinihintay ka na magsabi, ay Panginoon, ganito po ang sitwasyon. Amen? Now, kung tayo po'y manalangin, kailangan, sabi ng Biblia, straight to the point. Go straight to the point. Hindi pa ikot-ikot. Amen? So, ang kailangan po natin, ang panalangin po natin, kagalingan. Ay, Panginoon, ganito ang sitwasyon, may sakit ako, may sakit ang ating kamag-anak, may sakit ang ating pamilya. Panginoon, ganito po ang kaso ko. Panginoon, you go straight to the point. Hindi yung paikot-ikot. Kasi alam naman ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Amen po ba? Okay. So, kailangan natin yung go straight to the point. Pangatlo, the tips, the effective way nang sa ganun din tayo po yung mananalangin is dirigin ng Panginoon. That is in Romans chapter 8. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Romans chapter 8, verse 26 and 27 po. Okay. Hallelujah. At gayon din naman, ang Espiritu or the Holy Spirit ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit, ang Espiritu rin, banal na Espiritu, ang namamagitan dahil sa ating ng mga himig na hindi maisaysay sa pananalita. Verse 27. Thank you, Jesus. At ang nakasisiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal na alinsunod sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, kung tayo po'y nananalangin, nabasa po natin ang salita ng Panginoon ng Biblia. Ang sabi ng salita ng Diyos, kailangan mo natin ng banal na Espiritu. We need to be filled with the Holy Spirit and pray in the Spirit. Kung minsan nahihirapan po tayo manalangin, kung minsan hindi pa natin alam ang ating panalangin, hindi natin alam ang ating pagdarasan. Pero paano magiging interbo at paano maliwanagan ang ating isipan at alam natin ang ating pagdarasan, kailangan po natin ang banal na Espiritu. Napakalaking katulungan kapag tayo po'y nananalangin, nagdarasal na nandiyan ang banal na Espiritu. Nang sa doon, kahit kung minsan nawawala na tayo ng panalangin, hindi na natin alam ang ipagdarasal natin. Pero kung nandiyan ang banal na Espiritu ng Diyos, merong magkagay sa atin, merong magsasabi kung anong sasabihin natin, bibigkasin natin sa ating ipagdarasal sa ating Ama. Mga kapatid, isa po ito sa pinaka-importante na kailangan natin. Ang presensya ng Panginoon, ang banal na Espiritu. Kaya sabi ko kanina, may mga panahon na tayo ay dasal ng dasal, pero walang nangyayari. Bakit? Wala pala ang presensya ng Diyos. Wala pala ang banal na Espiritu. Wala ang Holy Spirit. Okay? So, paano tayo magkaroon ng banal na Espiritu? Alam niyo po kung tayo na nanalangin, pag tinataas po natin mga kamay at meron po alagad ng Diyos na nanalangin at meron po tayo taos-puso tayo nagdarasal at nagkakaisa po tayo. Alam niyo ang presensya ng Panginoon gumagalaw. Kahit ang mga lingkod ng Diyos, malayo man, kahit online po, at kaintin tayo, nakapokus ang ating puso at isipan, kahit online, nananalangin, mararamdaman mo ang presensya ng Diyos. Meron pong anointing, indilin ng banal na Espiritu. Kailangan natin yun, nang sa ganun, maging bold po tayo, maging matatag, focus po tayo sa ating panalangin. Ulitin ko po, sa mga gusto at nais ng mga kanilang dasal at panalangin ay susundin at gagawin po ng ating Panginoon, kailangan natin ng banal na Espiritu. Mamaya mananalangin po tayo after ng message. By faith po, sa pamagitan po ng pananampalataya na kahit mananahin po tayo, manampalataya po tayo, manalig tayo sa Panginoon na bigyan po tayo ng kanyang banal na Espiritu, mapuspos po tayo ng banal na Espiritu ng sa ganon, kaya po natin manalangin. Hindi po tayo mahihiya. Alam nyo, hindi po nakakayang manalangin. Hindi
Hindi po nakakahiyang manalangin mga kapatid, sapagkat kinakausap po natin ang ating Diyos. Amen po? Pangapat na gusto kong i-share bago po tayo mag-close. 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 and 17. Okay. Ito po ang ibig sabihin at salita ng Panginoon in 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 and 17. Manalangin po tayo dire-diretso. Hindi po tayo mag-stop. Hindi one time lang na panalangin. Okay? Sabi ng salita ng Panginoon, pray continually. Patuloy po tayo manalangin. Okay? Be joyful always. Kailangan po pag tayo manalangin, hindi po tayo malungkot. Kung tayo po nanalangin, ay meron tayong sigla sapagkat umihingi tayo sa ating Diyos na buhay. Kung tayo po nanalangin, kailangan meron hindi tayo malungkot. We have that joy, be joyful always, and pray continually. Patuloy po tayo manalangin. Hindi lang po ngayon na nag-aaral tayo about manalangin pagkarasal. Ay, mag-pray ngayon. Pero bukas, wala na. Kinabukasan, wala na. Mag-pray po tayo sa umaga. Ang ganda, pag-gising po natin. Mag-pray tayo, Lord, maraming salamat sa buhay ko. Maraming salamat sa kalakasan ko. Purihin natin ang Diyos. Okay, I'll share four. Alam niyo po yung word na acts. A-C-T-S. A means adoration. Pagpupuri. Purihin natin ang Panginoon. We know that acknowledge His Lordship. Pangalawa, confess. Kailangan magpakumbaba, hindi nyo papatawaran. Sabi ko kanina, mahirap manalangin na mayroong kasalanan. Ano po ang nagbablock, nagpuputol para hindi tandingin ng Diyos sa ating panalangin? Kasalanan. Kaya kailangan hindi ng kasalanan. Kailangan pagpapatawad ng ating kasalanan. Pangatlo, thanksgiving. Magpasalamat. Salamat po Diyos. I-acknowledge natin siya ang Diyos. Magpasalamat tayo sa Kanya. Panghuli is supplication. Saka lang tayo hindi. Last po, yung hindi tayo. Ang tamang pamalaan po ng pray, hindi kagad sa Panginoon, hindi po. Mahirap pumihi kagad sa Diyos. Hindi pa siya natutuwa sa atin. Wala pa ang kanyang presensya. Ang sarap ng manalangin na nandiyan ang presensya ng Diyos. Nagpakumbaba tayo, hindi na yung kapatawaran, ay hindi po tayo ng ating Diyos. Amen po ba? So, maraming salamat po. Ito po ang mga simple ways or basic ways po na nais kong bahagi ng kagalang is patuloy po tayong makipag-usap. Ulitin po ang dalangin, pagdarasal, prayer, pakikipag-usap continually sa ating Diyos ang lumikha sa atin. Dapat lang sapagkat nais natin palaging hapon sa ating Panginoon. Sa mga nangailangan po ng pagpapala, kalayaan, kalusugan na maayos, kagandang pagpapala, at blessing sa kanyang pamilya, tayo ba po lahat ay tumayo at tayo po manalangin ngayon. Hiningin po na tayo po tumayo at bago tayo, tumayo po tayo. Patunay na napakinggan na po natin ang ating mensahe ng ating yung Diyos na buhay. And manalangin po tayo lahat. Pag-pray po tayo. And pag-pray po din po kayo mga kapatid. And I pray na itong mensahe na ating napakinggan, umpisahan po natin sa ating buhay ulit. Itama po natin kung meron mga hinitaman natin pagdarasal, panalangin, pagmula sa oras na ito, itama natin ang tagal continuous ng ating pakipag-usap sa ating Diyos na buhay. Taas na po natin ating mga kamay, mga kapatid. Dalangin ko po na taas mo natin mga kamay. Tayo po manalangin. Hallelujah. Praise the Lord. Sarabakara Shanta Nadakarata. Abba Father in heaven, Panginoong Diyos, maraming salamat Panginoon sa pagkakataon ng Diyos ito na napag-aralan po namin tungkol sa pagdarasal, panalangin at epektibong pamamaraan Panginoon at sa ganun is palagi kami nakakonekta at palagi mong napapakinggan ang bawat panalangin, ang bawat salita na gagaling sa mga bibig po namin kung kami po ay nakikipag-usap sa iyo, Ama, sa kalangitan. O Diyos na buhay, nakikita mo po ang mga kamay na ito, Panginoon, nakikita mo po ang nababasa mo nasa isipan po namin, nababasa mo nasa puso namin. My Lord and my God, my Savior Jesus Christ, I pray that I lift up all these hands and you, Lord God. Lord, in response to your message,
in response sa aming na pag-aralan tungkol sa pagdalasal, sa prayer, I pray, O God, anoint all these hands, O God. Fill them by the power of your Holy Spirit, Lord God. Distance is not a problem, Lord. Kung gusto ko at nais mo, Panginoon, na establish ang prayer life sa bawat kamay na nakataas niya. I pray, Lord, without the Holy Spirit, mahirap pong manalangin, O God. And I pray, fill every hands, O Lord God. Punan mo ng iyong banal na Spirit ang bawat kamay na ito sa pangalan ni Jesus. I pray and I speak in Jesus' name. Fill them by the power of your Holy Spirit, O God. Nang sa ganon sa mga panahon na mananangin natin mga kapatid, O Lord God, they will feel your presence. They are empowered by your glory. And they will fully connect with their Jesus Christ. And you will bless your people. And you will hear all our prayers. I thank you, Lord. I thank you, Jesus. Start to move in a very special way, Lord God. Fill them right now by the power of your Holy Spirit. Fill them, I speak in the name of Jesus Christ. Father, I pray, Lord God. I pray, Lord God. For great miracle testimonies, Lord God. Miracles of great testimonies, Lord God. Dahil sa pagkilala sa panalangin, Lord God. Maraming lalayaw, O Diyos. Maraming God ang gagaling sa kanilang mga kasakitan. Maraming mag-deliver at maraming po masisave. Why, Lord God? You are there to fulfill your promises. Thank you, Lord. As we pray all these things, O God, with joy and gladness and expectation of our dear Jesus Christ, we pray all these things, O Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Maraming salamat, mga kapatid.